So naog na. Yan, so gikan dito sa taas ni. Yan, kaluyan mis Ginoo. Yan. Kinaawaan ng ama, nakakuha kami ng 5,000 dito sa puno dito. So andito kami sa Bansalan, Davao del Sur, sa barangay ng Bonifacio. So from Bigo City, lakbay kami papunta dito para makuha lang ito. Kaya yan, buntan. Ikaw bunot? Sige. So mag-open tayo ng isa. Ang kana lang gamay para dali. Alag mo, ang buntan yung tanan. Sige, ato lang dauban ang bunot. Yan, sige, sige. Yan na yung mga body natin. Yan, so matagal-tagal din bago nagbigay uli ng bunga kasi dati hindi na to wala ng bunga nung nagdaan ng taas na init, pero hindi siya namatay. Ano kasi may itinan nyo, binalatan kasi siya, hindi alam siguro ng hindi alam ng nagbalat na ito'y sagradong kahoy, kaya nagtampo siya ng ilang taon bago siya bumunga uli. Yan, so makikita nyo po yung niyog na walang mata. Kahit kay gid ko bunot basta libon. Yan, so halos manual lang. Flamingo lang dala namin. No kasi tawag nito, hindi namin nadala yung itak. Yan. So ang gagawin nito, iiwan namin yung has o yung bunot niya at ipalina. Yan, so sa lahat dito, ito lang yung libon. Papansin nyo naman yung puno ng niyog dito, tingnan nyo, parang marker. Yan. So may mga baging, hanapin namin mamaya. Yan, so yan, naka-open na si Benji ng isa. Lapitan natin sa camera kung libon nga ba talaga. Yan. Sa awa ng may kapal. Yan. So bigyan lang natin ng mga Bible verses yung mga kapatid natin para makakita ninyo kung saan ba natin kinukuha ang kaalaman patungkol sa panggagamot. So nakasulat po yan sa Ecclesiastes 38. So kung may mga sinaunang Biblia kayo, mga lumang Biblia, nakasulat po yan sa Ecclesiastes 38 ang patungkol po sa kapangyarihan ng manggagamot, kung saan nga ba talaga nanggagaling. Yan, so ito po ay galing po sa amang nagkapal. Yan, so yan yan, walang mata. Yan klarong-klaro po yan, baong walang mata. Yan, so yan na to kayo, at walang buntan tanan di. Yan. So at least meron tayong 5 pirasong nakuha. Yan, so para po malaman ng lahat, ito po'y tanim pa ni Jun Traya noon, isang founder, isang ministro ng grupong Tad Pulahan dito sa amin sa Davao del Sur noon. Yan, isa din siyang sumikat. Yan, ay isunod, itapok lang sa yan, lang sa yan. So may 5. So yan na, nakakita na tayo ng grasya. Yan. At mainam ito kasi medyo maliit yung bao niya. Pag maliit ang bao, yung madali siyang pasukan ng kargada kasi malalim yung bao niya. Yan. Yung isa hindi pa naka-open kasi yan, cutter lang yung gamit. So kinaawaan tayo. At least nakuha tayo ng 5. Yan, ito lang.
Yun ang pamaihin ng kapatid. So habang nag ano pa sila, ang realidad, pag mayroon kang makita sa isang lugar na may mutya ng kalikasan, hindi kalaunan makikita mo rin yung iba pang mutya. Kaya nararamdaman natin bigla, pwede natin ano. So ito, pwede na po ito. Yan. So naging tagusa na din ito. Pero hindi muna natin kunin. Gusto natin lalaki mo ng baging. Yan o. Ito yung baging. Tapos nawala siya dito sa itaas at bumalik naman siya nagpakita dito. Pero hindi pa muna natin yan kukunin. Yan. Isa ito. Ito naman. Sayang pinutol na. Hindi siguro alam ng ano. Hindi alam ng putol. Ito yung tinatawag na banati. Yan. So tingnan nyo yung ugat niya paikot at halos pamulupot sa buong puno. Yan o. So ito yung nagiging singsing, nagiging bracelet na ugat niya. Yan. So kung maliit yung kung maliit yung ginakap niya, ito yung magiging magmistolang bracelet. Yan yung kinukuha ng mga kapatid natin. So gusto ko sanang kunan kaso lang naputol na siya. Di kalaunan ito'y kakainginin. So, ibig sabihin puputulin na ito lahat. Kaya masasayang lang pag ikalap natin. Yan. So mayroon naman po itong enerhiya. Yan. So ito ang tinatawag na banati. Yan po ay mainam po sa taguliwas at saka liwas bala. Yan. Madaling salita, yan ang tinatawag na panipas. Yan, balik tayo doon. Yan na. Yan o. Yan, so okay na to. Itim na yung baon niya. Yan, tingnan nyo yung puwit. Ay, mabuak po eh. Sayang kayo. Mabuak ang ulo. Yan. Yan pa oh. So ito ang tinatawag na singaw o mutya ng kalikasan. So sa baga sa niyog, ito yung mutya niya. Yung walang mata, isang mata, isang bibig. Isang mata lang o isang bibig lang. O yung tatlong mata o ito yung tinatawag na divider. Yan ang mga rare na bunga o yung pambihira lang makikita. Yan, so meron. So pinag-ano tayo ng puno, pinagbigyan tayo. So 5. Mayroong 5 binigay. Nasa bunga pila ka ng bilin dito po eh. Duha. Na isa at bango. Bugtungan duha. Bugtungan man ning isa no. Bugtungan eh kaning dunhaw. Pareha na nindot libon manggod. Sa lobby nga normal okay na kay itong bugtungan. Yan. So sinabi ko guys, yung bugtungan mainam po yun lalo na kung ano siya yung bang mga mutyana. So kung tutuusin dahil mutyana siya, parehas na yan lahat ang enerhiya. So yung mga niyog lang na normal, mainam po na maglangis ka ng niyog na normal, yung bugtungan. Yung tanging siya lang isa. Kasi mahirap din hanapin yung bugtungan na niyog. So at least nakasumpong din tayo, pinagbigyan tayo ng kalikasan. Siguro nakita nila yung mga sakripisyo kasi ilang ulit din namin binabalik-balikan ito at ngayon lang kami nagkasumpong ulit ng bunga niya. Yan, so 4 itapok siya sindi. Diya sa may dala na, musiga punta na ni palibot. Asa kang unang tagak kanya po no? Sabi ito isa kabuk sa una po.
Handag dito ginadasok. Wala pinapil dito sa pinapok. Yan. So, ang kakayahan po ng kakayahan po ng baong libon mga kapatid. Una, libon, meron kang kakayahan sa pagtago, taguliwas. At pangalawa, libon, meron kang kakayahan sa kabal. Yun po ang kanyang original na kakayahan. So kung linagyan mo pa ng sangkap sa ilalim, lalangisin mo siya, mas marami na siyang kagamitan. Magagamit na siya sa tinatawag nating ground protection. Sa lahat ng uri ng depensa, kahit pa sa panggagamot at sa pangpaswerte sa buhay. Yan. Yan. So ito lang masasabi ko, ang gamit po ay nakadepende po sa intensyon natin. Kung ano yung intensyon natin, ano yung adhikain natin, bakit tayo kumuha ng kargada o depensa o gamit, yun ang magiging epekto niya. Gapo ito ng gamay ni. Bigyan ako katong diwasa do to poy. Dala ko na di. Naman ko'y mata, abi na ko mauna na. Basta kinahanglan siya nag-una ba. Yan na. So gagawin namin ito is kinaya. Ay kidako pabalik na to flamingo kahit ng libon. Aday. Wala, ni gahi na kayo noon. Sibuyag ti ka, ni gahi no. Kumyansa na. Sige. Kana. Yan o. Sipin nyo, mula Digo City papunta dito medyo siguro pag nagmotor mga mahigit 1 oras, tapos lakad dito mga kalahating oras. Yan ang nagiging grasya. Yan. So again, sa mapagpalang panahon, at ito po ang simula kung una naming nakuha sa ika-4 na Biyernes ng pangalap o yung paghanap o paglilikom. Sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan.